Maging maingat at mapanuri po tayo sa paligid natin, lalo na kung hindi mo kilala ang kasama mo. Ako po si Jean, 26 years old. Maayos naman po ang naging buhay ko simula nung bata ako. Kumpleto ang pamilya. Masasabi ko pong may kaya kami at higit sa lahat ay masaya. Kontento na po ako sa buhay ko at wala nang ibang mahihiling pa. Nagbago nga lang ang lahat nang lumipat ako ng eskwelahan. Lumipat po kasi kami ng bahay kaya napalayo ako sa dati kong paaralan. Unang pasok ko sa paaralan ay syempre medyo nahihiya pa ako dahil bago ang mga taong nakapaligid sa akin. Wala masyadong kumausap sa akin pero ayos lang dahil mahiyain pa naman ako at bago lang doon. Baka nahihiya lang din sila. Natuwa naman po ako dahil nung recess may lumapit sa akin. Si Lana, isang kulot na babae. Sinamahan niya akong bumili ng pagkain sa kantin. Sabi pa niya ay kaklase ko raw siya. Sagot ko na lang ay nakita ko nga siya kanina. Kahit ang totoo ay hindi ko siya napansin. Gusto niya raw makipagkaibigan dahil mukhang mabait daw ako. Maganda, maputi at higit sa lahat ay mahaba ang buhok ko. Yan ang mga papuri na sinabi niya sa akin. Siya rin naman maganda sa kayumanggi niyang balat at sa buhok niyang kulot na kulot. Nakyutan pa nga ako Sa buong araw na magkakwentuhan kami ay puro pagpuri ang sinasabi niya sa akin. Medyo naririndi na nga ako Lumipas ang ilang linggo ay ganun pa rin siya. Lalo na nang malaman niya ang kwento ng buhay ko. Ayaw niyang tumigil kakapuri sa akin na para akong santo. Higit sa lahat, kinukumpara niya ang sarili niya sa akin at pinagmumukhang kawawa ang sarili niya. Ayoko naman ng ganun kaya isang beses ay kinompronta ko na si Lana. Sinabihan ko siya na ayoko ng mga sinasabi niya dahil sumusobra naman na at hindi na tama. Nabigla na lang ako nang nawala ang ngiti sa emosyon niya at parang seryoso na galit ang tingin sa akin. Medyo natakot ako sa ilang segundong pagtitig niya sa akin at hindi pagsagot. Nagpaalam na ako kay Lana pero hindi pa rin siya umimik at tila nakatitig pa rin sa akin kahit pag-alis ko. Lumipas ang ilang araw at di pa rin ako pinapansin ni Lana. Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin pero matigas talaga siya at di ako pinansin. Kinabukasan, hindi ako nakapasok dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Nahihilo, nasusuka, sobrang kirot ng katawan at naglalagas ang buhok. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay nagsuka na ako ng dugo at ang pinaka nakakakilabot na nangyari ay nang may kasamang mga bulate yung sinuka ko. Sa loob ng 3 linggo ay puro hanap kami ng hospital na makakapagsabi sa amin kung anong sakit ko. Pero sa lahat ng pinag-check-upan ko ay walang nakapagsabi. Ilang araw ang lumipas at napilitan na kami ni Mama na magpatingin sa albularyo. Pagkatapos magpatingin sa albularyo ay doon namin nalaman na may nagpabarang daw sa akin. Nung tinawas ako ay doon ako nagulat sa imahe na lumabas. Isang babae na may kulot na buhok. Isa lang ang ibig sabihin nun. Sila na ang nagpabarang sa akin. Dahil doon ay napilitan akong ilipat ulit ni Mama sa bagong paaralan. At salamat naman at napabilis ang pagpapagaling ko dahil sa gamot na ibinigay sa akin ng albularyo laban sa barang. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa nila na yon nang dahil sa isang simpleng away lang naman. Ako po si Jenaline. Isa po akong call center agent at gusto ko pong ibahagi ang istorya ko.
Maayos naman po ang trabaho ko na mag-iisang taon na. Nagbago nga lang ang lahat nang malaman ko sa mga kaibigan ko sa trabaho na may dumating na bagong empleyado. Ang kapitbahay naming si Erica na bilang call center agent din. Si Erica ay dati ko nang kakilala at hindi maayos ang huling takbo ng samahan namin. Nangutang kasi noon si Erica sa amin, sa pamilya ko. Kaso nga lang ay hindi niya mabayad-bayaran. Nakaabot pa nga sa baranggayan para lang mabayaran niya kami. Pinagpasyahan ko na lang na hindi sabihin sa ibang kasamahan ko ang istorya namin ni Erica. Hindi rin naman niya ako pinansin nung nakita niya ako sa table. Medyo malayo rin naman ang table niya, kaya hindi naman makakaabala sa pagtatrabaho ko yun. Nagbago nga lang ang ihip ng hangin nang maganap ang katakot-takot na pangyayari sa amin sa ikalawang linggo niya sa trabaho. Overtime kami nung gabing yun. Nakatulog ako sa sobrang pagod at puyat sa trabaho. Paggising ko ay sarado na ang mga ilaw sa ibang parte ng opisina. Pero nung tumayo ako para tingnan kung may natira ba na ibang tao, nakita ko na bukas pa ang computer at ilaw sa table ni Erica. Nandoon din yung bag niya. Kaso wala siya ron. Baka nag-CR. Pero nandyan pa ang mga gamit niya. Kaya alam ko na nasa building pa siya. Uuwi na ako kaya mag-aayos na muna ako noon at mag-CR saglit. May nakita akong wallet malapit sa table niya. Kaya pinulot ko at babalik ko na lang sa kanya kapag nakita ko na siya ulit. Habang naglalakad papuntang CR, nakita ko si Erica papasok din sa loob ng CR. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako. Pagpasok ko kasi sa loob ng CR ay nakapatay ang ilaw. Sinubukan kong buksan pero ayaw. Sira ata ang ilaw sa banyo. Habang pinipindot ko ang cellphone ko para buksan ang flashlight, tumindig ang balahibo ko nang may naaninag akong dumaan sa loob ng CR. Buti na lang bumukas agad ang flashlight ng cellphone ko. Nagtanong pa ako kung may tao ba riyan. Pero walang sumagot. Damang-dama ko ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Inisip ko na lang noon na baka inaantok lang ako, kaya kung ano-anong ilusyon na ang nakikita ko. Naglalakad na ako pabalik nang napalingon ako sa CR dahil may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Galing yung tunog sa loob ng CR. Kaya napatitig ako ng matagal. Habang tumatagal ay may naaninag ako sa dilim na taong papalapit sa akin. Kabang-kaba ako nun dahil wala namang tao kanina roon. Nang biglang may isa pang tumawag sa akin. Sa pagkakataong yun, sa ibang lugar naman nanggaling ang boses na tumawag sa akin. Pagharap ko ay si Erica. Ano raw ba ang ginagawa ko ron? At kanina pa ako nakatitig sa banyo. Hindi ko nasagot dahil nagtanong ulit siya. Galing daw siya sa babang floor dahil pundi ang ilaw sa banyo namin dito. Tinanong niya rin kung nakita ko ba ang wallet niya dahil baka nahulog daw nung pumunta siya rito kanina sa CR. Inabot ko naman kay Erica yung wallet niya. Habang naglalakad kami papuntang office, ay kwento ko kay Erica yung nangyari sa akin kanina. Doon siya umamin na may naramdaman din siyang kakaiba kanina. Simula nun ay hindi na kami roon nagbabanyo. Bumababa pa kami sa ibang floor para doon mag-CR. Ako po si Malu, isang simpleng babae na hindi mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Magdadalawang buwan na po ako bilang clerk sa isang maliit na kumpanya ng Makati. Medyo nakakapanibago sa simula dahil wala akong kaalam-alam sa mga nakatagong kwento ng mga tao sa opisina. Laking gulat ko nang marinig ko ang ilang kasamahan ko sa trabaho na nagsimula ng magsalita
tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyari sa kanila. Siyempre, hindi ako agad naniwala. Pero nag-iba ang lahat nang maranasan ko mismo ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nagsimula ang lahat noong 1 linggo. Puno ng abala sa trabaho. Buong buwan ko sa opisina ay punong-puno ng mga task at deadline. Kaya lagi akong nag-overtime. Hindi ko rin maiwasan na maging mapunuri sa mga kasamahan ko. Lalo na kay Angela, ang bago naming kasamahan sa departamento. Halos 1 buwan na. Hindi ko masyadong napapansin si Angela dahil lagi akong nakatutok sa computer ko. Pero sabi nila ay mabait naman. Pero sabi rin nila ay may mga bagay na hindi nila maintindihan. Minsan masyado siyang tahimik at parang may malalim na iniisip. Wala namang masama roon, pero napapansin nila na sa umaga ay takot siya at minsan naman ay parang natutulala na lang bigla. Parang may kakaiba raw sa kanya. Hindi ko iniisip na may mali. Pero 1 linggo pa ang lumipas at may mga bagong kwento na naman akong naririnig mula sa mga kasamahan ko tungkol sa kanya. Ayon sa kwento ni Angela sa kanila, si Angela raw ay madalas makakita ng mga anino sa loob ng opisina. Pero hindi lang yun. May mga nagkwento rin na siya raw mismo ay may naririnig na hindi maipaliwanag na mga tunog at may nararamdaman na kakaibang presensya. Siyempre nakakatawa ang mga kwento na yun para sa akin. Wala akong oras para maniwala sa mga ganong bagay. Minsan, nagkaroon kami ng overtime para tapusin ang isang malaking proyekto. Mahirap, pero kailangan. Habang nagtatype ako ng mga huling detalye ng report, napansin kong si Angela ay hindi pa rin umaalis sa kanyang cubicle. Nakatingin siya sa computer screen niya na parang nakatitig. Parang wala sa sarili. Halos mag-iisang oras na siyang nakatitig lang sa monitor. Nang tumingin ako sa paligid, ang buong floor ay tahimik na. Ang mga ilaw ng opisina ay tila aandap-andap at ang hangin ay biglang lumamig. Kaya napatingin ako sa aircon. Dahil sa antok, hindi ko na napansin ang oras. Hanggang sa may narinig akong tunog mula sa kabilang parte ng opisina. Parang may isang pinto na bumangga sa dingding. Agad akong nagtaas ng ulo at nakitang ang lahat ng mga computer at ilaw ay nakabukas pa. Pero si Angela ay wala sa kanyang desk. Pinagmasdan ko ang paligid at may patay sinding ilaw mula sa isang sulok ng opisina. Lumingon ako sa tabi at nakitang bukas ang pinto ng storage room. Yun lang ang hindi ko nakita na nakabukas kanina. Dahil sa takot na naramdaman ko, hindi ko na pinansin at agad na nagtungo sa banyo. Gusto ko lang magpalamig at magpahinga saglit. Doon sana ako magpapalipas ng kakaibang takot na nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Habang papasok ako sa banyo, may narinig akong tinig mula sa likod ko. Natigil ako at nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Dahan-dahan kong tinignan ang paligid, pero walang tao. Sa kabila ng nararamdaman kong kaba, nagpatuloy ako sa loob. Habang naglalakad ako sa dilim ng banyo, may naaninag akong anino sa may salamin. Sa likod ko, lumingon ako, pero wala naman akong nakita. Pero nararamdaman ko na parang may sumunod sa akin. Pinagpawisan ako ng malamig at agad na umalis mula sa banyo. Nang palabas ako, nakita ko si Angela, nakatayo sa may sulok ng opisina. Nakatingin sa akin nang walang emosyon. Lalapitan ko sana siya pero namatay lahat ng ilaw. Agad namang bumalik yung ilaw pero wala na si Angela sa kinatatayuan niya. Kinabahan ako dahil sa nangyari.
Pagbalik ko sa table ko ay agad din akong nag-ayos ng gamit para umalis na sa office. Kinabukasan, kinausap ko yung kaibigan ko tungkol kay Angela. Tinanong ko kung may kakaiba ba siyang napapansin. Nagulat na lang ako sa sinagot nito sa akin. Magdadalawang linggo na raw nagpalipat si Angela sa ibang kumpanya at wala na rito sa amin. Dahil daw sa mga nararamdaman niya rito sa building. May third eye raw kasi si Angela. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Simula noon, hindi na ulit ako nag-overtime sa trabaho. Ako po si Lara at gusto ko pong ibahagi ang isang karanasan ko na hindi ko malilimutan. Isang simpleng kwento lang pero puno ng takot at kababalaghan. Nakatira ako sa isang tahimik na subdivision. Bagong lipat at wala naman akong naging problema sa mga kapitbahay ko. Maliban na lang kay Aling Mila. Siya ang pinakamatandang residente sa amin. Si Aling Mila ay may edad na at mag-isa lang sa buhay. Hindi ko alam kung bakit siya nag-iisa. Pero may mga kwento-kwento na pinilit kong hindi paniwalaan. Para bang may kakaiba raw sa kanya. Usap-usapan dito sa amin. Kung tatanungin mo ang mga kapitbahay namin, may ilan ding nagsasabing hindi sila komportable dahil sa mga kinikilos niya. Kagaya na lang ng nakikita nila lagi si Aling Mila sa kalsada ng madaling araw na palakad-lakad at may tumutulo na kulay pula na likido sa may kamay nito. Minsan pangaraw ay maski sa bibig pero wala namang may lakas ng loob na magsalita tungkol dito. Dahil sa mga usapin na yan ay iniiwasan nila si Aling Mila. Pinagbibintangan nila na aswang daw. Ako ayaw ko nang makialam sa buhay ni Aling Mila. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, nakita ko siyang pauwi galing sa labas. Naisip ko na magbigay galang, kaya binati ko siya. Pero tinignan niya ako ng masama at hindi ko naiwasang maramdaman ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Napansin ko rin na totoo nga ang sinasabi nila. May dugo sa kamay ni Aling Mila. Hindi ko pinansin at nagmadali nang umuwi. Naisip ko lang, baka may pinagdadaanan lang si Aling Mila, kaya ganun. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, bigla akong nakarinig ng malalakas na kaluskos at tunog ng ibon sa likod ng bahay namin. Agad akong tumakbo pababa para tignan kung anong nangyari. Pagkababa ko, nakita ko na lang na nawawala na ang mga ibon ko sa kulungan nila. Sira ang kulungan at kumalat ang dugo at balahibo sa paligid. May narinig akong yabag na tumatakbo. Pagtingin ko ay isang matandang tumatakbo palayo. Hindi ako namamalikmata pero kahawig nun si Aling Mila. Kinabukasan, nag-report ako sa namamahala sa subdivision namin. Tinanong ko kung may CCTV ba na malapit sa amin. Doon ako nasiguro na si Aling Mila nga ang nanggaling sa bakuran. Hindi ko kinasuhan si Aling Mila, pero ang mga namamahala na ang nagpasya na paalisin ng tuluyan si Aling Mila sa subdivision dahil din daw sa mga dati pa nitong ginagawa. Kinukuha at pinapatay niya rin ang ibang alagang hayop ng mga kapitbahay. Hindi nila alam kung anong ginagawa ni Aling Mila sa mga hayop. Pero pagtingin nila sa bahay nito ay wala namang kahit anong bakas ng hayop doon. Naging usap-usapan tuloy na marahil ay kinakain niya yon. Ako po si Margie,
Nakatira po ako sa probinsya kasama ang nobyo ko, si Rafael. Bago lang kami ng nobyo ko. Halos 1 buwan pa lang simula nung sinagot ko siya. Parehas kaming nag-aaral ng kolehiyo. Ayos naman ang lahat sa aming dalawa. Pero di ko inaasahan na sa iba ay hindi. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi ni Rafael, nakasalubong namin yung kaibigan niya na schoolmate namin, si Ella. Hindi ko alam kung galit ba si Ella, pero masama ang naging tingin niya sa akin. Nagtataka pa nga niyang tanong kay Rafael kung sino raw ako. Hindi pala niya alam ang tungkol sa aming dalawa. Pinakilala naman ako ng boyfriend ko. Ngumiti lang si Ella na parang pilit pa nga, sabay talikod na niya. Dahil schoolmate namin si Ella, madalas namin siyang nakikita sa school. Kada nakikita namin siya, laging ganun ang tingin niya sa akin. Parang may nililihim na galit. Habang nag-aayos ako ng itsura ko sa CR ng school, nakita kong pumasok si Ella. Binati ko siya at kinamusta, pero wala siyang imik. Siguro ay wala siya sa mood, pero kakaiba ang sinagot niya sa akin. Sabi niya lang ay ang kanya ay kanya, sabay alis. Naguluhan ako sa sinabi niya, pero di ko na kinuwento kay Rafael. Isang araw, napansin ko na nawawala yung litrato ko sa locker. Hindi ko naman masabi kung sino ang kumuha. Sira raw kasi ang CCTV na nakabantay doon sa hallway, kung saan malapit sa locker. Hinayaan ko na lang dahil isang litrato lang naman ang nawala. Isang beses, kinausap na ako ni Rafael tungkol kay Ella. Napapansin raw niya kasi na parang masama ang tingin nito sa akin. Sabi ko ay hayaan na lang dahil baka normal na ekspresyon ng mukha niya yon. Hanggang isang araw, kinausap ako ng isang estudyante. Sabi nito ay nakita raw niya si Ella na siya ang kumuha ng litrato sa locker ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako dahil hindi ko naman kilala yung estudyante. Pero nagpasalamat na lang ako dahil sa concern niya sa akin. Naisipan kong kumprontahin si Ella, pero kinabukasan ay hindi ko na kayang kumilos. Hindi ako sa alarm nagising kung hindi sa sobrang sakit ng katawan ko. Pakiramdam ko ay pinipiga ang tiyan ko sa sobrang sakit. Tinawagan ko si Rafael para sabihin yon sa kanya. Agad din naman niya akong pinuntahan. Sa sobrang sakit at hilo ay halos masuka-suka na ako. Halos 3 araw na akong ganun. Kaya napagdesisyonan namin na magpadoktor. Kahit hindi ko kayang kumilos at bumiyahe, ay napilitan ako para sa ikabubuti ng kalagayan ko. Pero kahit saang hospital kami dalhin, ay normal na sakit ng katawan lang daw ang nakikita nila sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi yun normal dahil kakaiba ang sakit na nararamdaman ko. Halos magdadalawang linggo na akong nagtitiis sa sitwasyon ko. Lalo naman akong kinakabahan at naiyak nang nakita ko na may kung anong insekto ang nanggaling sa suka ko. Halos lahat ng gamot ay nainom ko na para lang gumaling ako, pero wala talaga. Doon ko na naalala ang sinabi ng estudyante na ginawa ni Ella sa locker ko. Sinabi ko yon kay Rafael at doon niya sinabi na alam niya na kung ano ang dahilan ng sakit ko. Malakas daw ang kutob niya na ipinabarang ako ni Ella. Nakwento kasi ni Ella sa kanya dati na ang lola nito ay may alam sa itim na mahika. Hindi malabo na alam ni Ella kung paano gawin yon. Pagkatapos niya akong ihatid sa bahay ay agad niyang pinuntahan si Ella. Lumipas ang maghapon ay wala pa rin si Rafael. Kinabukasan paggising ko, wala na akong sakit na nararamdaman. Nakita ko rin si Rafael sa gilid ng kama ko. Doon niya nakwento na si Ella nga ang may kagagawan ng naramdaman ko.
pinabarang ako nito. Binantaan daw niya na isisiwalat ang nalalaman niya at ipatatanggal sa school kapag hindi ako pinagaling. Ang init-init ng panahon noon. Nakablock pa naman ako dahil nasa lamay kami. Pero bigla akong nakaramdam ng lamig sa burol ng isa sa mga kamag-anak namin. Ako nga pala si Angelica. Bata pa po ako nung ma-experience ko itong ikukwento ko. Bago kami umalis ni Mama sa lamay, sinabihan kami ni Tito na kailangan daw magpagpag sa ibang lugar bago umuwi para hindi kami masundan ng kaluluwa ng patay sa bahay namin. Si Mama medyo may pagka-plastic din eh. Tango siya ng tango kay Tito. Sinasang-ayunan niya lahat ng sinasabi at may kwento pa siya na parang naranasan na raw niya dati na masundan ng patay kasi hindi sila nagpapagpag ng mga kaibigan niya. Basta ganun, tumakbo yung usapan nila na paniwalang-paniwala rin naman si Tito sa kanya. Kaya nung habang naglalakad na pa uwi, tinanong ko si Mama kung gagawin ba namin yung sinabi ni Tito. Nagulat ako nang sabihin niyang hindi naman daw talaga siya naniniwala sa mga ganong pamahiin. Kaya ayaw niya sundin si Tito. Sabi ko bakit gano'n ang kwento niya kay Tito? May kwento pa siyang naranasan na niya. Sabi niya kasi ayaw lang daw niya ma-offend si Tito. Si Tito nga pala ay kapatid ng papa ko. Bale, bayaw siya ni Mama. Ako naman, medyo kinakabahan na natatakot sa sinabi ni Tito tungkol sa pamahiin na pagpag. Naisip ko, totoo nga kayang sumusunod ang kaluluwa ng patay sa taong hindi nagpapagpag? Paano kung maraming hindi nagpapagpag at sabay-sabay silang umalis ng lamay? Lahat ba sila susundan ng patay? Habang naglalakad kami, may napansin ako na isa pang anino na kasabay naming naglalakad. Nagtaka ako kasi dalawa lang kami ni Mama na magkasama. Lumingon pa ako sa gilid at likuran namin. Baka may kasabay kami. Pero wala. Medyo natakot ako pero di ko na pinansin. Maya-maya ay nawala rin naman yung anino na sumabay sa amin. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Tito sa amin tungkol sa pagpag. Sinubukan kong gawan ng paraan para magawa pa rin namin yung payo ni Tito. Sabi ko kay Mama ay nagugutom ako at gusto kong bumili ng makakain sa 7-Eleven. Kaya ayun, nag 7-Eleven kami. Nakita ko yung malaking salamin ng 7-Eleven. Naisipan kong mag-ayos ng konti ng buhok ko kahit pawis na pawis ako. Tumingin ako sa salamin pero hindi lang ako ang nakita ko. May isang babae sa likod ko, nakatingin sa akin. Nakasuot siya ng puti. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. Ang mga labi niya parang may gustong sabihin pero hindi masabi-sabi. Sobrang putla ng mukha niya at parang hindi na siya buhay. Paglingon ko sa likod ko, wala namang tao. Bumalik ang tingin ko sa salamin. Pagtingin ko ay nandoon pa rin yung babaeng nakakatakot ang itsura. Lumingon ulit ako sa likod ko pero wala talaga. Doon ako nakaramdam ng takot at napaatras ng hakbang. Napasigaw ako noon para hanapin si Mama. Nakita ko naman siya agad at tumakbo ako papunta sa kanya. Nakapila na kami noon sa cashier. May kakaiba akong napansin. Nasa likod ng nag-aasikaso sa cashier, yung babaeng nakita ko sa salamin kanina. Nakatingin siya sa akin. Kaya agad akong lumingon sa ibang bagay na parabang hindi ko siya nakikita. Ilang segundo ang lumipas at bigla na lang din siyang naglaho. Paglabas namin ng 7-Eleven ay kwinento ko kay Mama ang nangyari
at nakita ko. Sa puntong yun ay naniwala naman siya sa akin. Sabi niya, baka ang tita ko raw yun na pinaglamayan namin. Buti na lang daw at naisipan kong kumain sa 7-Eleven at nakapagpagpag kami. Kasi kung hindi ay baka nasundan nga kami ng multo ni tita hanggang sa bahay. Ako si Abby. Hindi ko po ugali na maniwala sa multo. Katatakutan, pamahiin at iba pa. Pero nagbago po ang lahat dahil sa isang pangyayari. Mahal na araw noon. Marami ang mga pamahiin na pinayo sa akin ng lola ko dati. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Sobrang init ng panahon noon. Naghanda ako ng masusuot na damit, pati na rin tuwalya, dahil gusto kong maligo. Habang naglalakad papuntang banyo, ay nagulat ako sa tunog ng nahulog na gamit. Pagtingin ko, ay nahulog pala ang orasan namin. Buti na lang ay gumana pa yon. Ang oras ay saktong 3 p.m. na. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Lola na huwag maliligo ng pasado 3:00 ng hapon kapag mahal na araw. Sabi nila, may mga engkanto raw na naglalaro, pero ang init talaga, hindi ko na kaya. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Binuksan ko ang switch ng ilaw. Nakakapagtaka lang dahil bagong bili pa lang yung ilaw namin sa banyo. Pero nagpapatay sindi na agad yon. Pinatay ko na lang yon at baka sumabog pa kapag pinilit kong gamitin. Kumuha na lang ako ng kandila sa altar namin para yun na lang ang gawin kong ilaw sa banyo. Pumasok ako sa banyo at binuksan ko ang gripo. Unti-unti, naramdaman ko ang lamig ng tubig sa balat ko. Para bang nawala lahat ng pagod ko at napapikit pa nga ako. Maya-maya lang, may naramdaman ako na kakaibang kiliti sa mga paa ko. Akala ko dahon lang o kaya ay isang maliit na insekto. Pero hindi. Masyadong malaki ang naramdaman ko kung ikukumpara sa insekto. Parang may mga daliri na gumagapang sa mga paa ko. Isang malaking kamay at mahigpit na humawak sa paa ko. Dahil doon ay napadilat ako. Pero wala naman akong nakita. Napalingon pa ako sa paligid at baka may insekto o kung anong bagay ang pwedeng bumagsak sa paa ko. Pero tanging ang tubig lang ang umaagos sa paligid ko. Kinilabutan ako. Mabilis kong tinapos ang pagligo ko. Paglabas ko ng banyo, naramdaman ko ang panlalamig ng katawan ko. Mas lalo pa akong kinilabutan. Pagtingin ko sa paa ko, may nakita ako. Isang namumulang bakas ng sugat, mukhang marka ng kamay. 5 ang marka. Malinaw na para bang sinakalang pa ako. Sinubukan kong takpan yung sugat ng band-aid pero hindi gumaling. Sa tingin ko ay lumalala pa nga dahil mas kumikirot yun. Ilang araw kong tiniis ang bawat pagkirot ng sugat. Sobrang sakit. Hindi ko magawang maglakad ng maayos. Halos 5 buwan na pero hindi ko pa rin mapagaling yung sugat ko. Nang tanungin ko si Mama, sinabi niya na dapat pala ay hindi ako naligo ng 3:00. Sabi niya may mga masasamang elemento raw na naglalaro ng ganitong oras, lalo na at mahal na araw. Sinabihan niya akong magpagaling sa albularyo. Pero nagdadalawang isip ako. Natatakot akong pumunta sa albularyo. Natatakot ako sa mga masasamang espiritu o kung ano man yun, lalo na at ako na mismo ang nakaranas. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, pero ang sugat ko nandyan pa rin. Hindi pa rin yon gumagaling. Minsan, nararamdaman ko pa rin ang kakaibang kiliti sa paa ko. Parang may humahawak pa rin.
Mas malala pa at minsan parang may nagmamasid pa sa akin. Naging maingat na ako simula noon. Hindi na ako naliligo ng 3:00 kahit hindi mahal na araw. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay gumaling na ang sugat ko at sana ay mawala na ang takot ko. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang marka sa mga paa ko. Ang marka ng isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Alas 11 na ng gabi. Madilim na sa labas at ang tanging ilaw lang sa loob ng bahay ang nagbibigay liwanag. Amoy bulaklak at kandila ang buong paligid. Nasa lamay kasi kami ni Tito noon, kapatid ng mama ko. Namatay raw siya dahil sa sakit sa puso. 2 linggo na rin siyang nagkasakit kaso hindi na kinaya. Sobrang lungkot ko dahil malapit sa akin ang tito kong yon. Balak ko na ako naman ang magbantay kay Tito para sa gabing yon at sila naman ang magpahinga. Kaso sabi ni Mama, bawal daw matulog ang nagbabantay sa patay. May pamahiin daw. Kailangan daw laging may gising para hindi daw mawala ang kaluluwa ni Tito. Pero ang antok ko grabe. Pagod na ako dahil galing ako sa eskwelahan at dumiretso rito sa lamay para tulungan sila na mag-asikaso sa mga nakikilamay. Umupo ako malapit sa tabi ng kabaong. Tinitigan ko si Tito. Kung titingnan ay parang mapayapang natutulog lang siya. Pero sana nga ay mapayapa na siya kung saan man siya naroroon. Dasal ko. Halos ilang oras na akong gising at walang ginagawa. Bumibigay na rin ang mata ko. Gustong-gusto ko na matulog. Sinubukan kong pigilan ang antok pero hindi ko na kaya. Napapapikit ako. Napahiga ako sa saglit sa upuan na mahaba. Kung saan kasya ako kung mahihiga ng pabaluktot. Maya-maya lang ay hindi ko na napigilan at tuluyan na akong nakatulog nang nakanganga. Nagising ako sa isang malamig na hangin. Parang may dumampi sa balat ko. Kinilabutan ako. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Madilim pa rin. Pero may kakaiba akong naramdaman. Parang may nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Tito. Nakatingin siya sa akin. Diretso sa mga mata ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang gusto kong sumigaw. Pero hindi ko magawa. Para bang may pumipigil sa akin. Nang biglang naramdaman ko na may yumuyugyog sa akin at nagising ako. Ang pinsan ko na nakita akong natutulog. Parang binabangungot daw ako dahil umuungol ako. Kaya ginising niya ako. Nananaginip lang pala ako. Pero kahit na nananaginip lang ako noon, ramdam na ramdam ko pa rin ang takot. Tumayo ako at naglakad-lakad para mawala ang antok. Pagsilip ko sa kabaong ni Tito, parang may kakaiba doon. Doon ko napagtanto na gumalaw ang kamay niya. Na iba ang pwesto nito kumpara sa pwesto kanina. Nanigas ako sa takot. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala. Pero nang makabawi ako sa takot, dali-dali akong tumayo at lumabas ng silid. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Hindi ko na kayang tiisin ang nakakatakot na presensya ni Tito. Ginising ko si Mama para siya na lang muna ang pagbantayin kay Tito. Sinabi ko na lang na pagod ako at inaantok na. Pumayag naman si Mama at siya na ang pumwesto roon. Sabi na nga raw ba niya at hindi ako tatagal magbantay. Natatawa pa si Mama. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Pero simula noon, hindi na ako nagpabantay pa sa patay. Natatakot na ako.
natatakot ako sa mga pamahiin. Ang karanasan ko na iyon ay para bang isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Isang takot na hindi ko alam kung kailan mawawala. Para bang nagpapaalala sa akin na may mga bagay na mas mabuting sundin na lang. Wala akong alam sa mga pamahiin. Pero simula nang mag 13 years old ako, nagsimula nang magbago ang pananaw ko sa buhay. Parang naging mas madilim ang mundo at mas madalas akong makakita ng mga kakaibang bagay. Parang nakikita ko ang mga multo. Sabi kasi ng lola ko dati, wag daw akong tatakbo kapag Friday the 13th. Kasi kapag nadapa ako ay bubukas ang third eye ko at makikita ko ang mga multo. Natawa pa ako noon sa sinabi ni Lola kasi alam ko tinatakot lang niya ako para tumigil ako ng pakikipaghabulan sa mga kalaro ko. Dalagitan na raw ako, hindi na dapat nakikipaghabulan lalo at puro mas bata sa akin ang kalaro ko. Tinuloy ko pa rin ang pakikipaghabulan hanggang sa madapa nga ako at tumama ang noo ko sa nakausling bato. Hindi naman ganon kasakit, kaya binaliwala ko lang. Tumayo agad ako. Ako si Gina at ipabahagi ko ang karanasan ko nang bumukas ang third eye ko matapos kong madapa at tumama ang noo ko sa bato nung mismong Friday the 13th. Nung unang beses kong nakita ang multo, nasa loob ako ng simbahan. Nagsisimba kami ng mga magulang ko. Pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang may isang malamig na hangin na dumaan at sumagi sa katawan ko. Nang tumingin ako sa likod, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya parang nag-aapoy sa dilim. Tumakbo ako palayo sa simbahan at nagsabi sa mga magulang ko tungkol sa nakita ko. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi nila na napagod lang daw ako sa sobrang init ng panahon. Kaya sinabihan nila ako na magpahinga. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako napagod. Alam ko na totoo ang nakita ko. Sinarili ko na lang ang takot. Nung sumunod na buwan, nag-shopping kami sa mall. Habang nagtitingin-tingin ako ng mga damit, nakita ko ulit ang lalaking nakasuot ng itim. Nakatitig siya sa akin mula sa malayo. Nanginginig ako sa takot pero hindi ko maipaliwanag kung bakit siya parang nakatingin lang sa akin. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya nagsasalita. Tumakbo ako palayo sa mall at nagsabi ulit sa mga magulang ko nang nakita ko. Pero hindi pa rin nila ako pinaniwalaan. Simula noon, madalas ko nang makikita ang lalaking nakasuot ng itim pero hindi sa lahat ng panahon. Nakikita ko lang siya kapag Friday the 13th. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita sa akin. Hindi ko rin alam kung sino siya o ano ang gusto niya. Pero alam ko na hindi ako nag-iisa. May isang multo na sumusunod sa akin. Isang gabi, napuyat ako dahil sa takot. Naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Nung tumingin ako sa salamin, nakikita ko ang refleksyon ng lalaking nakasuot ng itim, nakangiti ng nakakatakot. Napapikit ako sa takot, pero nang buksan ko ang mga mata ko, wala na siya. Nung sumunod na umaga, sinubukan kong kalimutan ang nakita ko. Pero alam ko na hindi pa tapos ang pangyayari na yun at makikita ko pa ulit siya. Alam ko na kapag Friday the 13th, makikita ko ulit siya. Kaso, hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari sa akin. Nang dumating ang sumunod na Friday the 13th, nagsimula akong makaramdam ulit ng kakaiba. Parang may nakatingin sa akin kahit nasa loob ako ng bahay.
Naramdaman ko ang presensya niya. Parang nasa paligid lang siya. Nung lumabas ako ng bahay, nakita ko siya. Ang lalaking nakaitim. Nakatayo siya sa labas ng gate namin, nakatingin sa akin. Nakasuot pa rin siya ng itim tulad ng dati. At ang mga mata niya ay parang namumula naman ngayon sa dilim. Nanginig ako sa takot. Gusto kong tumakbo palayo, pero parang napako ako sa kinatatayuan ko. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa kanya. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang nakakatakot na ngiti niya. Pumikit na lang ako at nagdasal. Sa sobrang takot ay napaiyak pa ako habang nagdadasal. Habang nagdadasal ay nawala ang malamig na hangin. Lakas loob ko na dahan-dahang ibinukas ang mata ko at dumilat. Wala na siya. Nakakagalaw na rin ako ng maayos. Sabay takbo ko ng mabilis papunta sa mga magulang ko. Ikinuwento ko ulit sa kanila ang nangyari. At sa pagkakataon na yun ay naniwala na sila. Kinabukasan ay sinamahan nila ako na magpatingin sa albularyo. Doon namin napagtanto na bumukas pala ang third eye ko. Sa tulong ng albularyo, isinara niya ang third eye ko at simula noon, nagkaroon na ako ng maayos na pamumuhay. Kahit na minsan ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin. Nung kakasara lang nga ng third eye ko, parang lagi pa rin ako kinakabahan na makita ko ulit yung kinakatakutan ko. Pero hindi na pala. Ang pangalan ko ay Riza at nung nalaman kong buntis ako, nag-iba na ang mundo ko. Siyempre, ay may mga bagong responsibilidad na nakapatong sa mga balikat ko. Ang saya-saya namin ng mga magulang ko at masaya rin ang mga magulang ni Mark, ang asawa ko. Pero nagsimula rin akong makarinig ng mga bagong salita, mga pamahiin tungkol sa pagbubuntis. Ang biyenan ko, si Nanay Nena, ay madalas na magsabi ng mga pamahiin sa akin. Sabi niya, kailangan daw maglagay ng asin sa bahay para makaiwas sa mga aswang. Sabi niya pa, hindi daw pwedeng maggupit ng buhok at hindi rin daw pwedeng magsuot ng pula. Marami pa siyang ibang sinabing pamahiin para sa buntis, pero ayan lang ang naalala ko. Sa simula, hindi ko binigyan ng pansin ang mga sinabi ni Aling Nena dahil parang mga kwentong pambata lang ang mga yon. Pero nung nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba, nagsimula akong mag-alinlangan. Isang gabi, nakarinig ako ng mga ingay sa kusina, bubong at kahit saan na malapit sa labas ng bahay. Madalas ang paglagabog sa bubong. Halos tunog yun ng taong naglalakad sa bubong. Parang hindi na pusa. Hindi pa nga ako makatulog minsan. Nagigising din ako sa mga alulong ng aso ng kapitbahay namin. Sabi ko kay Mark, bakit hindi nila sinasaway ang aso nila? Hindi ba nila naririnig na nakakatakot ang alulong ng aso nila? Sabi naman ng asawa ko, baka wala raw tao sa kapitbahay namin. Kasi kahapon lang ay nakita niyang umalis. Maraming bitbit na bagahe. Mahilig kasi umalis ang mga yon. Naiiwan aso nila, kaya siguro ganon. Yung isa pang kapitbahay namin na may aso rin, ay naririnig ko ang usapan nila na dumadalas ang pagtahol ng aso nila kapag 12:00 na ng gabi. Parang may mangyayaring di maganda. O kaya ay may mga aswang sa paligid. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganon, ay hindi pa rin mawala ang takot ko. Lalo na sa mga kakaiba kong naramdaman nitong mga nakalipas na araw. Dahil sa nararamdamang takot, naisipan kong kausapin ang biyenan ko. Kwento ko sa kanya ang mga nangyari. Doon siya nagdesisyon
natatabihan niya akong matulog kapag gabi. Lalo na at madalas di ko pa makasama si Mark dahil sa paiba-ibang oras sa trabaho. Naglagay ang binan ko ng maraming asin sa bintana, sa pintuan, sa labas ng bahay at pilit na nagsaboy ng asin sa bubong kahit hindi niya abot. Nagsabit din siya ng bawang sa bintana at upuan. Pero ang mas kinagulat ko ay nang may nilabas siyang isang gamit. Sabi niya ay isa raw yon sa buntot ng pagi. Panakit daw yon sa mga aswang at pamana yon ng lola niya na dating albularyo. Dahil sa mga ginawa ng biyanan ko, medyo nakampante naman ang kalooban ko. Habang natutulog kami, nagising na naman ako sa tunog ng yabag ng mga paa sa bubong. Ginising ko siya dahil natakot ako. Nang bigla kaming may narinig na ungol. Kakaibang malakas na ungol sa bubong namin na tila ba nasasaktan. Sabi sa akin ng biyanan ko na maaaring iyon na raw ang aswang at natapakan nito ang mga asin na isinaboy niya sa bubong. Maya-maya lang ay nawala ang tunog nito. Kinabukasan, dumating na si Mark galing sa trabaho. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Kinumpirma pa niya ang nangyari. Nakita niya na may mga kaunting patak ng dugo sa bubong namin. Nakakasiguro raw ang biyanan ko na iyon ang dugo ng aswang na nagsubok lumapit sa amin kagabi. Laking pasalamat ko sa biyanan ko sa ginawa niya. Dahil kung hindi ay malamang wala na ang dinadala ko sa sinapupunan ko ngayon. Simula noon ay naniniwala na ako sa mga pamahiin na sinasabi sa akin.